Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Pamilya. Isang salita na may napakaraming kahulugan. Depende na lang sa tao kung ano ang magiging tingin niya rito. Pero karamihan sa atin, itinuturing natin ang pamilya ang isang bagay na kailanman ay hindi natin mapapalitan. Kapag sinabing pamilya, lalo na sa ating mga Pilipino, kailanman ay hindi mo sila pwedeng talikuran. Dahil naniniwala tayo na sa kahit na anong parte ng buhay natin, tanging ang pamilya natin ang mga taong hindi tayo iiwanan. Magandang araw po sa iyo, Miss Roxy. Pati na rin po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ako nga po pala si Miko, 26 years old at nagtatrabaho bilang isang crew sa isang sikat na fast food chain dito sa ating bansa. Pangalawa po ako sa aming 4 na magkakapatid. Sa murang edad ay nawala na po kami ng ama, kaya tanging ang nanay na lang ang bumuhay sa amin. Kaso, dumating po ang panahon na nagkasakit si mama. Noon, simpleng pananakit lang ng tiyan ang reklamo niya, hanggang sa bigla siyang pumayat at nawalan ng ganang kumain. Nang ipa-check up namin siya, doon namin nalaman na may cancer siya, Miss Roxy. Pakiramdam ko po noon, gumuho ang mundo ko. Ma, gagaling ka. Gagawa natin ang paraan to. Umiiyak kong sabi sa kanya habang hawak ang resulta ng laboratory. Anak, hayaan mo na. Napakamahal ng gamutan. Ayoko kayong mabaon sa utang. Sagot niya habang pilit nang umingiti. Pero paano ko hahayaang mawalan kami ng nanay, Miss Roxy? At saka, parang hindi naman ako gumagaling. Dagdag niya pa. Ma, lumalala kasi napapabayaan. Palagi kang nagpapaka-stress. Ayaw mo pang tumigil sa paglalabada. Paano ka gagaling kung sabi ng doktor, mag-relax ka lang pero hindi mo naman ginagawa? Pagmamatigas ko, talaga namang parehong-pareho kayo ng kuya mo. Napakatigas ng mga ulo nyo. Kahit na nagtatalo kami ay nakangiti pa rin siya na para bang natutuwa siya sa mga ikinikilos ko. Alam mo kasi anak, nagdesisyon na ako. Kung mamamatay ako, mamamatay. Wala na tayong magagawa doon. Kapag oras mo na yun anak. Sa dami ng hirap na pinagdaanan ng pamilya natin, ngayon pa lang ulit natin nasisimulang makabangon ulit. Ayokong hilain kayo pababa dahil lang sa sakit ko. Ayokong maghirap kayo ulit dahil sa kababayad ng hospital bills ko. Natigilan ako dahil sa sinabi ni mama. Mabilis na nag-init ang mga mata ko at nagbadya ang mga luha ko na tumulo. Kaya mabilis akong tumalikod sa kanya. Basta ma, pupunta ka ulit ng ospital para sa treatment mo. Kinausap ko na si kuya. Miss Roxy, kapag dumarating po ang mga ganitong pagkakataon, parang gusto kong isumpa ang mundo. Parang gusto kong sunugin ang gobyerno. Gusto kong sisihin ang lahat ng tao sa paligid ko. Kung hindi lang sana ganito kahirap ang buhay, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Kung hindi lang sana suwapang ang gobyerno natin, baka meron tayong mas maayos na healthcare system. Siguro, hindi mapagkakamalang kriminal ang tatay ko at hindi siya mababaril sa daan ng walang kamalay-malay. Siguro kung hindi yun nangyari, hindi ganito ang buhay namin ngayon. Nakapagtapos sana kami ng pag-aaral ni kuya. Siguro, kasama pa rin namin si papa at nagagawa na naming gawin ang pangarap naming travels kasama sila. Marami po akong dalang mga bagahe sa dibdib ko, Miss Roxy. Mga bagay na hindi ko naman po basta-basta maikwento sa iba dahil wala naman akong oras para doon dahil masyado akong busy para isurvive ang buhay na to. Mabilis akong dumiretso sa trabaho pagkatapos ng pag-uusap namin ni mama. As usual, maghapon na naman akong nagpapakaalipin sa salapi. Mag-asikaso ng mga customer na sobrang demanding. Sumalo ng mga complaints kahit hindi naman ako ang may kasalanan. At pagdating ng uwian ay nakikipagpatintero naman ako sa daang-daang tao na naghahanap ng masasakyan pauwi. Isang gabi, habang pauwi ako galing trabaho,
Nadatnan ko si Tito Ben sa labas ng tindahan habang umiinom. Hindi ka ba talaga nagsasawa sa ganyang sitwasyon ng buhay mo, Miko? Tanong sa akin ni Tito. Siyempre Tito, nagsasawa. Sino bang hindi magsasawa sa ganitong buhay? Kahit anong sikap ko, kahit anong tiyaga, walang nangyayari. Nagsindi ako ng yosi tsaka hinitit yun at tsaka umupo sa tabi ni Tito Ben. Tsaka namin sabay na pinanood ang mga taong padaan-daan. Miko, kung ganyan lang din naman pala, edi sumama ka na sa akin. Meron akong racket. Nakangiti niyang sabi tsaka ako inakbayan. Patay tayo dyan, Tito Ben. Baka mamaya, tagilid na naman yan ha. Nung nakaraan, muntik ka nang makulong sa racket-racket mo na yan eh. Pagpapaalala ko sa kanya. Si Tito Ben po ang bunsong kapatid ni Papa. Kilala siya sa lugar namin bilang mabisyo, bulero, at mahilig sa madaling pera. Kung may mga taong kayang mambola ng kahit na sino, siya na siguro yon, Miss Roxy. Ano ka ba? Anong kulong-kulong ang sinasabi mo? Never in my life akong nakulong, iho. Tsaka hindi kita ipapahamak, no? Kahit loko-loko itong tito mo, hindi ko naman gagawin sa'yo yun. Tingin mo sa akin, walang konsensya? Kunwari pa siyang nagtatampo. Eh ano ba kasi yan, tito? Anong racket ba yan? Sa may kabilang barangay, kilala mo pa si Ma'am Greta? Yung balo doon sa may malaking kulay violet na bahay. Ah, yung ano? Yung dating kapitan nung kabilang barangay yung asawa? Nung namatay na retired general? Oo, yun. Naghahanap siya ng mga kasama sa bahay. Ang hinahanap isang babae at isang lalaki para maging boy doon. At maging taga-asikaso sa bahay niya. Pero kaya naman sigurong mapakiusapan na tayong dalawa na lang. Ako ang magiging boy at ikaw ang mag-aasikaso sa bahay. Ano, kaya mo ba? Tito naman eh. Ibang trabahong babae naman yan eh. Ginagawa mo naman akong bading yan. Reklamo ko. Ay naku, alam mo ikaw, Miko, medyo bobo ka din eh. 15,000 ang ino-offer niya per month. Magkano ba yung sahod mo dyan sa fast food? Panigurado hindi naman kalakihan yan. Napakamot ako sa ulo. 10,000, tito. Oh, 10,000. Pagkatapos kailangan mo pang magbaon ng pagkain. Kailangan mo pang mag-commute. Isipin mo na lang yung ginagastos mo sa pamasahe at yung oras na sinasayang mo sa pagkukommute. Na sana pinapahinga mo na lang. Eh dito, andyan lang sa kabilang bayan yung trabaho. Pwedeng lakarin. Tapos kapag nagkasahod na, pwede tayong magbike papunta. Isipin mong laking ginhawa nun. Oo nga no. Kaso dito, trabahong pambabae talaga eh. Ang laki pa naman ng bahay nun. Pati yung bakuran napakalawak. Tigilan mo nga yan. Basta, papakiusapan ko yung matanda bukas. Pupuntahan ko dun. Huwag kang mag-alala. Naka-close ko na yun eh. Kaya tingin ko naman, madadala ko sa pambubola-bola ang pagsama ko sa iyo doon. Miss Roxy, dahil nga po sa pamimilit ni Tito, nung sumunod na linggo ay pumasok na kami sa trabaho. Sa bahay ni Madam Greta. Nung unang pasok po namin sa bahay niya, ay abot langit talaga ang kaba ko. Paano ba naman, talagang palaging naka-side eye ang tingin niya sa akin. Tapos titignan pa ako mula ulo hanggang paa. Binigyan niya kami ng tig-isang kwarto ni Tito. Napakalaki po ng bahay niya, lalo na pag nakapasok ka na sa loob. Kaya talagang kinabahan ako dahil ako lang ang mag-iisang maglinis doon. Huwag kayong mag-alala pagdating sa bayad. Dahil bukod sa 15,000 na ibibigay ko sa inyo, sabi ng anak ko na nasa Canada, kapag nagustuhan niya raw ang pagsisilbi niyo sa akin, bibigyan pa kayo ng bonus kada buwan. Yan ay kung magiging matino kayong kasama rito sa bahay ko. Kahit na napakasungit ng pagkakasabi niya noon, Miss Roxy, ay talagang nagpupuso ang mga mata ko nang marinig ko ang sinabi niya. Naku, wala pong problema ma'am. Ipagdadrive ko po kayo ng ipagdadrive kahit saan niyo po gusto. Bubuhatin ko po ang lahat-lahat ng mabibigat na ipapabuhat niyo. At ito pong pamangkin ko, masarap po itong magluto. At kahit bubong, nililinisan yan. Siniko pa ako ni Tito Ben. Diba, Miko? Gagawin mo yun? Oo po. Oo po, mama. Gagawin ko po yun. Gusto niyo po, paliguan ko pa po kayo.
Parehong nanlaki ang mga mata nila dahil sa sinabi ko. Ay sus Mariosep na batang ito. Napa-cross arm pa si Madam Greta. Madam, hindi naman po sa ganun. Utal-utal kong sabi. Naku ma'am, ang ibig niya lang pong sabihin, nagagawin namin ang trabaho namin at sisuguruhin namin na talagang masusulit nyo ang ibabayad nyo sa amin. Di ba Miko? Ganun ang gusto mong sabihin? Sabi ni Tito habang kinukurot niya ako sa tagiliran. Opo, ganun nga po. Sorry po ma'am. Sa mga unang araw namin doon, Miss Roxy, talagang naging mahirap ang pag-a-adjust namin ni Tito. Bukod po kasi sa napakaraming gawain, talagang mitikuloso si Madam sa mga trabaho sa bahay niya. Lalo na po sa akin. Maraming bawal gawin. Maraming bawal hawakan. Maraming dapat ay pulidong-pulido ang pagkakalinis. Kaya naman nung unang linggo namin ay talagang pagod na pagod ako, Miss Roxy. Pero masasabi ko pa rin talagang worth it ang pagtatrabaho sa kanya. Dahil napakasagana sa pagkain. Hinahayaan niya po akong magluto ng kahit na anong gusto ko na ulam para sa aming tatlo. Palaging puno ang ref niya, kaya kuha lang kami ng kuha ng mga gusto naming kainin. Dito, 1 linggo pa lang tayo dito pero parang 10 kilo na yung itinaas ng timbang mo ah. Biro ko kay Tito Ben. Totoo ba? Paano naman kasi, palaging may ice cream at cake dun sa ref. Sarap manginain. Pakiramdam ko nga, magkakaroon ako ng diabetes nito hindi nga malabo, Tito. Ayaw mong paawat Tapos tulog ka pa ng tulog. Pangaasar ko pa sa kanya. Aba, Miko, kahit nakain ako ng kain at tulog ng tulog, at least, pulido ang trabaho ko, no? Pero grabe, Tito, no? Ang bait ni Madam. Kahit anong oras, pwedeng matulog basta tapos na ang trabaho. Tsaka naibigay na ang lahat ng kailangan niya. Pakiramdam ko nga, hindi na ako aalis dito. Sabi ko sa kanya, alam mo talaga ikaw, hindi ka talaga nag-iisip. Ang ibig mong sabihin, magtatrabaho ka lang na magtatrabaho para sa ibang tao habang buhay? Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi niya, Miss Roxy. Bakit? May choice ba tayo? Hindi naman tayo pinanganak na mayaman. Hindi naman tayo anak ng politiko. Alam mo, Miko, meron akong bright plan kaya tayo pumasok dito. Nako, kung balak mong nakawan si Madam, ikaw na lang. Huwag mo kong idamay, Tito. Babala ko sa kanya. Ano bang tingin mo sa akin, kampon ni Satanas? Hindi naman ako ganun kagrabe ha. Ano ba kasi yung bright plan mo, Tito? Kailangan lang naman nating siguraduhin na palaging maligaya si Madam. Para alam mo na, ang bonus. Sabi niya at kumindat pa. Noong una ay hindi ko po nagets kung ano ang ibig niyang sabihin, Miss Roxy. Kung anong klaseng pagpapasaya ba ang sinasabi niya at kung paano kami nun mabibigyan ng malaking bonus. Pero kinahapunan ay nakita ko siya na pumasok sa kwarto ni Madam Greta. Bukod sa pagiging boy niya, ay inuperan na rin pala niyang imasahe ang matanda. Nakikinig ako sa labas ng kwarto. Dinig na dinig ko ang mga pambubola ni Tito kay Madam Greta habang minamasahe niya ito. Panay naman ang hagik-hik ng matanda at mukhang nagugustuhan ang ginagawa niya. Natatawa na lang po ako noon sa isip ko. Kahit kailan talaga, iba kong dumiskarte si Tito Ben. Gagawin niya ang lahat para sa pera, Miss Roxy. 2 buwan pa lang po kami noong naroon sa bahay ni Madam Greta. Pero nakabili na ng motor si Tito. Second hand lang po yun, pero nabili niya ng cash. O ano, Miko? Bilib ka na sa tito mo? Tanong niya habang nakatayo kami sa tapat ng bago niyang motor. Grabe, Tito. Ang angas mo naman. Anong klaseng orasyon ba ang ginamit mo kay Ma'am Greta? Ang laki ata ng bonus mo Ano ka ba? Walang orasyong naganap. Talagang masyado lang pogi ang tito mo. Kaya hindi matiis ni Madam Greta. Pagyayabang naman niya. Ako, Tito, talaga lang Baka mamaya may extra service nang nagaganap dyan. Lagot ka talaga sa mga anak niya. Pananakot ko sa kanya pero ipinagsawalang bahala lang niya yon. Araw po ng sahod namin nung araw na yon, kaya naman tuwang-tuwa akong umuwi sa bahay namin, Miss Roxy. Dumaan pa ako ng grocery store
bago umuwi ng bahay at namili ng pang-stock nila nanay. Mga pagkain, sabon, at kung ano-ano pang mga kailangan sa bahay. Kuya, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa namin tinatawagan. Mabilis na tumakbo palapit sa akin ang kapatid kong bunso. Pawis na pawis siya at hinihingal at halatang kinakabahan. Oh, bakit? Ano bang nangyari? Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Kuya, si mama po. Sinugod po ni Kuya Alon sa ospital. Nagsusuka siya ng dugo eh. Nang sabihin yon ng kapatid ko, ay kusa akong nabitawan ang daladala kong mga grocery. Pinapasok ko muna sila sa loob ng bahay, tsaka binigyan ng makakain. Pagkatapos noon ay dali-dali kong pumunta sa ospital kung saan daw dinala si mama. Miss Roxy, halos bumigay na po ang katawan ng nanay ko. Iyak ako ng iyak habang kinakausap ng doktor si kuya. Hanggang ngayon po kasi ay hirap na hirap kami na pilitin si nanay na ituloy ang kanyang pagpapagamot. Palagi siyang nagpapaliba ng proper treatment. Sa awa naman po ng Diyos nung araw na yon ay nakasurvive si mama. Pero kinailangan niya pong ma-admit sa ospital at umabot po siya ng 1 linggo doon. Kaya naman ang bayaran namin ay talagang nag-uumapaw din. Tito, baka naman may extra ka dyan. Baka pwedeng makahiram muna si nanay. Kasi hindi pa rin nadi-discharge sa ospital. Ang dami pang kailangang bayaran. Ang laki ng bayad dun sa treatment niya eh. Tapos yung mga gamot pa. Sabi ko sa kanya nang nilapitan ko siya habang nililiguan niya ang bago niyang motor. Mula nung dumating ang motor na ito ay halos maghapon niya nang tinititigan at nililinisan. Halos ayaw na nga niyang lubayan yon. Nako, ayan na nga bang sinasabi ko, Miko. Wala na rin po kasi akong ibang pagkukunan dito eh. Nautangan ko na lahat ng kakilala ko. Pati si kuya. Nakapagbali na rin sa trabaho niya. Pagpapaliwanag ko. Eh ikaw, bakit ayaw mo kasing bumali kay Ma'am Greta? Sabi ko naman sa'yo, gamitin mo lang yung mga teknik ko. Kikita ka rito. Ikaw lang naman itong matigas ang ulo eh. Napaka-pride mo. Dito naman. Hindi naman kasi kaya ng konsensya ko yung ginagawa mo eh. Tumayo siya ng matuwid at tumitig sa akin ng seryoso. Anong ibig mong sabihin? Na wala akong konsensya dahil sa ginagawa ko? Para sabihin ko sa'yo, Miko, hindi ako gumagawa ng krimen. Hindi ko siya ninanakawan. At lalong hindi ko siya inuuto. Pinapaligaya ko lang siya at binibigyan niya ako ng pakonsuelo dahil doon. Ngayon kung ikaw, pagaganahin mo yung ego mo o panonoorin mong mamatay ang nanay mo, nasa sayo yun. Talagang natamaan po ako dahil sa sinabi ni Tito, Miss Roxy. Dahil doon, ang gabi-gabing pagmamasahe niya kay Madam Greta ay sa akin niya na muna pinaubaya. Nasaan ang tito mo? Bakit ikaw ang nagmamasahe sa akin? Tanong ni Ma'am Greta. Naku, madam. Pansin ko palaging si Tito ang hinahanap niyo ah. Magtatampo na ako niyan. Awkward kong sabi. Hindi naman sa ganoon, Miko. Pero bakit nga ba kasi ikaw ang palaging nandito? Natutuwa naman din ako at narito ka. May kailangan ka ba sa akin? Tanong niya pero hindi ko nasagot. Kinabukasan, panay ang sermon sa akin ni Tito Ben dahil ilang araw na rin akong pabalik-balik sa pagmamasahe kay Madam Greta pero wala pa rin akong napapala. Ano ka ba, Miko? Gusto mo bang bigyan pa kita ng script na babasahin mo? Napakahina mo mang lintik ka. Halos batukan niya na ako dahil sa gigil niya sa akin. Dito naman kasi parang kinikilabutan ako sa ginagawa ko eh. Mas nakakakilabot kapag inilibing mo na yung nanay mo at hindi mo nagawang ipagamot. Tingnan natin kung hindi ka mangilabot sa sobrang pagsisisi. Naku, ayusin mo yan. Kapag yun hindi mo pa nagawa, sinasabi ko sa'yo, nakakagigil ka. Miss Roxy, hindi ko talaga alam kung paano ko lulunukin ang pride ko, ang konsensya at ang katinuan ko para lang maitawid ang panghihingi ng pera kay Madam Greta. Kailangan kong humingi ng pera at hindi lang bale dahil kailangan ko rin talaga yung mga sasahurin ko sa mga susunod na buwan. Lubog na lubog kami sa utang. Awang-awa na po ako sa kuya ko at tanging ako na lang ang pag-asa nilang lahat. Kaya naman,
Kinagabihan ay napagpasyahan ko na uminom ng alak bago pumunta sa kwarto ni Madam Greta. Madam, bakit po ba hindi kayo madalas lumalabas? Sayang naman po ang ganda nyo kung dito lang kayo palagi sa bahay. Sabi ko habang pinipisil ang mga binti niya. Ay nako, Miko. Titingin pa ba sa akin ang mga tao? Matanda na ako. Ano naman ma'am kung matanda? Mabilis kong sagot. Alam nyo madam, ako mas gusto ko ngang kausap yung mga katulad nyo. Ikaw talaga, isa ka ring bulero. Napapailing na sabi ng matanda. Tsaka napakaklase nyo pa rin pong tingnan. Yung tipong kahit simpleng ngiti lang, parang nakakagaan na agad ang pakiramdam. Sa kabilang banda, Miss Roxy, totoo naman po ang mga sinabi ko kay Ma'am Greta. Sa kabila ng kanyang edad, makikita mo ang taglay niyang ganda nung kabataan nito. Bukod sa mapuputing balat, ay napakakinis pa rin ito. Alagang-alaga at kutis mayaman talaga. Sus Mariosep naman, Miko. Saan mo ba natutunan yung mga pinagsasasabi mo? Napailing na lang si Madam Greta pero hindi na nawala ang ngiti nito habang palihim ako ang pinagmamasdan. Mula noon, Miss Roxy, nagkaroon na rin ako ng kakaibang bonding kay Ma'am. Hanggang sa isang gabi, sa kanyang silid ay hindi ko na rin napigil ang sarili ko. Inihatid ko sa kanya ang kanyang vitamins noon at nagkaroon kami ng maiksing usapan. Hanggang sa naramdaman ko ang paglapat ng labi namin sa isa't isa. Naging mapusok ako, Miss Roxy. Ang bawat dampi ng kamay ko sa balat niya ay kumakawala ang mga mumunting daing mula sa labi niya. Nang gabing yon, nailabas namin ni Madam Greta ang init ng aming mga katawan. Pagkatapos noon ay hindi ako makatingin sa kanya. Isang araw, tinawag niya ako habang nasa palengke si Tito. Miko, gaano ka ba katotoo sa akin? O ginagaya mo lang din yung tito mong hilaw na akala niya hindi ko alam na binubola niya lang ako? Direkta niyang sabi kaya nagulat ako. Ma'am, alam niyo po yung ginagawa ni Tito? Aba oo naman. Ano bang tingin niyo sa akin, tatanga-tanga? Akala ko po Miss Roxy magagalit siya. Pero nginitian niya lang ako. Ngayon, sabihin mo sa akin, ano bang kailangan mo? Gusto mo rin ng motor? Mabilis akong umiling sa kanya. Naku ma'am, hindi po. Kailangan ko po kasi ng pampagamot sa nanay ko. May cancer po kasi siya. Tapos hindi na namin alam kung saan pa kami kukuha ng pera. Napaisip si Madam Greta. Ganun ba? Sige, tignan natin. Bukas, isama mo ko sa ospital. Pupuntahan natin yung nanay mo. Titignan ko kung totoong may sakit siya. Kapag nakita ko na totoo ang kalagayan niya, sige, tutulungan kita. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya, Miss Roxy. Nakakahiyaman pong aminin, pero napahagulgul ako habang nasa kwarto kami ni Ma'am Greta. Hindi ko po kasi talaga akalain na ganun kabilis ang magiging tugon sa akin ni Mama. Nang makita po ni Ma'am Greta ang kalagayan ng pamilya namin at ng nanay ko, walang pag-aatubili po na tumulong siya sa amin. Makalipas po ang ilang linggo, ipinatawag din ni Ma'am Greta si Tito. Pilit kong pinapakinggan ang usapan nila, ngunit kahit isang salita ay wala akong maintindihan. Maya-maya pa ay kakamot-kamot ng ulong lumalabas si Tito. Anong sabi ni Ma'am, Tito? Usisa ko. Pinalagpas lang daw niya to dahil natutuwa naman siya. At alam niyang hindi naman ako masamang tao. Miss Roxy, hanggang ngayon po ay naninilbihan pa rin kami sa pamamahay ni Ma'am Greta. Sinisigurado namin na safe siya, na kahit matanda na siya ay nagagawa niya pa rin ang mga gusto niya. Nakakain niya kung ano man ang hingin niya. At syempre, pinapanatili naming nasa maayos at malusog ang pangangatawan niya. Madalas Miss Roxy ay hindi ko maiwasang hindi pumunta sa kanyang silid at yakapin siya ng mahigpit. Paminsan-minsan ay meron pa ring lihim na nagaganap sa amin ni Ma'am Greta. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Miss Roxy. Minsan, ang mga simpleng salita na natatakot tayong sabihin ay yun pa ang magsisilbing susi
para sa hinahanap nating solusyon sa mga problema natin. Muli, ako po ito si Miko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento, Miss Roxy.